How do you double your money? In other words, kung bibigyan ka ng 100,000, gaano katagal bago ito magiging 200,000? 5 years, 10 years, 20 years? Kung wala kang idea, don't worry, this video is for you. Hi, I'm Pinoy Personal Finance. In this content, ituturo ko sa inyo ang isang simpleng formula na ginagamit ng maraming investor para i-estimate kung gaano katagal bago mag-double ang kanilang mga investment. At ang tawag dito ay ang Rule of 72. Pero bago tayo magsimula, kailangan muna nating maintindihan ang concept kung bakit talaga lumalago ang investment natin over time. At dahil yan sa power of compounding. May isang sikat na quote na madalas i-attribute kay Albert Einstein. Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. The power of compounding ay isa sa mga reason kung bakit lumalago ang wealth ng maraming long-term investors. Hindi lang kasi yung original na investment mo ang kumikita. Kapag nire-invest mo ang mga kita o returns ng investment like dividends, interest, or capital gains, ang mga kinita mong yon ay magsisimula na rin kumita. In other words, your money starts earning more money. Pero you need to understand na hindi lang investment ang nagko-compound, pati utang. Kung may credit card balance ka at hindi mo nababayaran ng buo, patuloy na mag-accumulate ang interest nito. Sa susunod na billing cycle, hindi lang yung original na utang ang babayaran mo, pati na rin ang mga interest na naipon. Kaya habang compounding ay pwedeng maging best friend ng mga investor, pwede rin itong maging worst enemy ng mga taong laging may utang. Kaya if possible, unahin mong bayaran ang mga high interest debts tulad ng mga credit card debt bago mag-focus mag-build ng investment portfolio. At dito papasok ang Rule of 72. Isang mabilis na paraan para i-estimate kung ilang years aabutin bago mag-double ang investment mo. Base ito sa annual rate of return. At hindi na ito bagong concept. Sa katunayan, isa sa pinakaunang kilalang reference ng Rule of 72 started 1494 pa. And until now, ginagamit pa rin ito ng maraming investor at mga financial professionals dahil napakadali nitong tandaan. At nagbibigay din ito ng mabilis na estimate kung gaano katagal bago mag-double ang isang investment. Ganito lang kasimple ang formula. 72 divided by annual rate of return equals estimated years para mag-double ang investment mo. Kung ang investment mo ay kumikita ng 6% every year, that's 72 divided by 6 equals 12 years. Aabutin ka ng 12 years bago mag-double ang investment mo. Assuming yan na tuloy-tuloy ang 6% annual return at nire-reinvest mo ang mga earnings mo para mag-compound ang investment. Ngayon ang tanong, applicable ba ito sa mga savings account na merong 1% na interest? Ang sagot, yes. 72 divided by 1 equals 72 years. Ibig sabihin, aabutin ka ng 72 years bago mag-double ang pera mo. Sino ba naman ang gustong maghintay ng 72 years para lang mag-double ang pera? Kaya mas madalas ginagamit ang Rule of 72 sa mga investment na mas mataas ang annual rate of return tulad ng mga diversified stock market investment. Kasi mas mabilis mong makikita ang epekto ng compounding at nagbibigay ito ng magandang estimate para sa magiging growth ng investment mo. Para mas maintindihan mo kung gaano kalaki ang difference, later magbibigay ako ng mga different type of investments with different annual rates of return para makompare natin kung gaano talaga kabilis ang pagdodouble ng pera. Ang isa sa pinakamahalagang part para gumana ang Rule of 72 is time. For short, sa investing, we need more time invested para mag-grow o mag-double ang pera natin. Tignan natin yung example kanina. If nag-invest ka ng 100,000 at kumita ito ng 6% annual return, ayon sa Rule of 72, magdodouble ang pera mo sa loob ng 12 years. Ibig sabihin, year 1, 100,000, after 12 years, around 200,000. Napansin mo ba, wala ka nang dinagdag kahit na piso. Ang ginawa mo lang ay hinayaan mo magtrabaho ang oras at ang power ng compounding. Kaya ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng time sa investing. Kasi habang mas matagal naka-invest ang pera mo, the more itong magko-compound at patuloy na mag-grow. Kaya nga sinasabi ng maraming investor, the time is one of your greatest asset. Ngayon naman tignan natin kung paano nakakaapekto ang annual return sa bilis ng pag-double ng pera mo. I-compare natin ang iba't ibang klase ng assets. Una, regular savings account na kumikita ng 1% every year. Sa ganitong rate, aabutin ka ng more or less 72 years bago mag-double ang pera mo. Sunod naman ay isang bond fund na may average annual return na nasa 4%. Sa rate na to, aabutin ka ng 18 years bago mag-double ang investment mo. And the last one, tignan natin ang isang low-cost S&P 500 index fund. In history kasi, ang S&P 500 ay nagkakaroon ng average return na 10% every year bago ibawas ang inflation. Gamit ang Rule of 72, aabutin ka ng more or less 7
years para mag-double ang investment mo. And just a reminder lang, hindi pare-pareho ang return every year at hindi din ito guaranteed. Ngayon, pansinin mo ang malaking difference. Savings account around 72 years, bond funds around 18 years, S&P 500 Index Funds or ETF around 7 years. Na-mention ko kanina, habang mas mataas ang annual return, mas mabilis ding mag-double ang investment mo. Pero higher returns usually comes with a higher risk. Kaya ang goal ay hindi hanapin ang investment na mayroong pinakamataas na return, kundi ang investment na bagay sa financial goals, investment timeline, at risk tolerance. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano talaga ka-powerful ang time. Kung nag-invest ka ng 100,000 sa isang S&P 500 Index Funds or ETF at sa long term ay nag-average siya ng 10% annual return, gamit ang Rule of 72, ganito ang magiging itsura ng portfolio mo. Today, 100,000. After 7 years, 200,000. After 14 years, 400,000. After 21 years, 800,000. After 28 years, more or less 1.6 million. At ito ang dahilan kung bakit posibleng maabot ng isang regular na Pinoy na investor ang million portfolio. Kaya kung nanonood ka ngayon, hindi mo kailangan maging milyonaryo o kailangan ng malaking capital para magsimula mag-invest sa stock market. Meron na kasing mga brokerage ngayon na pwede ka nang mag-start kahit maliit lang na amount. Kaya kung nasa 20s or 30s ka pa lang, malaking advantage ang oras sa'yo. Kasi mas marami kang panahon para hayaan ang power of compounding na gawin ang trabaho nito. Pero kung nasa 40s or 50s ka na, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Hindi pa rin huli para magsimula. Mas kaunti na lang ang oras mo kumpara sa mga batang investors, kaya kailangan mong maging consistent sa pag-invest at kung kaya ng budget mo, mag-contribute ka ng mas malaki para mas maabot mo ng mabilis ang financial goals mo. Ang mahalaga ay magsimula ka as early as possible. Sabi nga nila, the best time to invest was years ago. The second best time is today. At ito din yung mga hidden enemies na kailangan i-consider para mabilis mag-grow ang investment mo. Kasi kahit maganda ang investment mo, may mga tahimik pa rin na kumakain ng returns mo over time. Una, inflation. Habang tumatagal kasi, tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, kahit lumalaki ang pera mo, pwede pa rin bumaba ang purchasing power nito. Pangalawa, fees. Management fees, expense ratios, at iba pang mga fees. Over the years, pwede silang kumain ng malaking part ng investment return mo. If possible, maghanap ka ng mga fees around 0.20 or below. Pangatlo, taxes. Depende sa klase ng investment mo at sa bansa mo. Pwedeng mabawasan ang return mo dahil sa taxes. Kaya hindi lang sapat na maghanap ka ng investment na napakataas ang return. Mahalaga din na bantayan ang mga inflation, fees, at taxes dahil malaki rin ang epekto nito sa long-term wealth mo. Ang Rule of 72 ay hindi crystal ball. Hindi nito kayang hulaan kung ano ang mangyayari sa stock market o kung magkano talaga ang kikitain ng investment mo in the future. Isa lang itong mental shortcut o quick estimation tool na tumutulong sa mga investor para mabilis nilang ma-estimate kung gaano katagal bago mag-double ang kanilang mga pera. Sa madaling salita, guide lang ito at hindi guarantee. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon, at mas mabilis ang progress, at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal ng financial freedom. Sana po nakatulong ang video na to para mas maintindihan mo kung paano gumagana ang Rule of 72 at kung paano makakatulong ang power of compounding sa pagpalago ng mga investment. Ngayon, gusto kong malaman ang sagot mo. Ano ang investment mo ngayon? O kung nagsisimula ka pa lang, ano ang balak mong i-invest? I-comment mo na lang sa baba. And please don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Thank you so much for watching and see you in the next one. Salamat!